Mahirap i-manage ang pera lalo na kung kakaunti ito. Pero naniniwala ako na hindi basehan ng laki ng income para makapag-ipon o makapag-invest. May mga bagay lamang tayong pinaglalaanan na hindi naman kailangan at syempre pa, marami tayong excuses para patunayan na deserve natin ang mga ito. At hindi natin kasalanan bakit hindi tayo nakakapag-ipon. Kaya ngayon ay pag-usapan natin ang 6 na bagay na ginagastusan mo na hindi naman kailangan at sinasayang mo lamang ang resources mo na dapat sana'y napupunta sa ipon o investment. Aminin mo man o hindi, it's only up to you at sarili mo lang din ang kalaban mo. Pero syempre bago ko simulan, kung bago ka pa lang sa ating channel, welcome. Please subscribe with notifications on para wala ka ma-miss out sa mga bago nating uploads. Now, ito ang 6 na pinag-aaksayahan mo ng pera. Una, loto at sugal. Marami pa din ang naniniwala na somehow isang araw siswertehin din silang manalo sa loto at maging sa sugal. Araw-araw naglalaan ng 20 o 50, baka sakaling bukas makalawa ay magising na milyonaryo na sila. Ilang taon ka na bang ganito? Ilang dekada? Sa pa 20-20 araw-araw, aba, dapat nakapag-ipon ka na. Mas malaking chance na magkaroon ka ng milyon kung itatabi mo ang 20-20 na yan. Huwag iasa sa swerte ang pag-asenso dahil walang easy money, maniwala ka. Kaya nga ang daming na-scam kasi somehow, naniniwala pa din tayo sa mga too good to be true na istorya ng buhay ng isang mahirap na biglang yumaman. Ang pag-asenso ay hindi nakukuha sa magdamag. Pinaghihirapan at pinagsisikapan ito sa halip na maglaan ng pera sa loto o sugal. Bakit hindi mo itabi ang pera para dito at balikan mo ko sa sunod na taon? Sabihin mo sa akin magkano ang naipon mo. Pangalawa, high interest loans at mga utang sa credit card. Bakit mo kailangang mangutang ng may mataas na interes kung mayroon namang mas mababa? Nagmamadali kasi tayong makadilihensya. Napansin mo bang napakataas ng interes ng mga emergency, salary o gadget loans? Mabilis mo kasi itong makukuha na ang kapalit naman ay financial stress. Huwag mong madali. Kung may gusto kang bilhin, pag-isipan mo muna at pag-ipunan. Kung hindi mo talaga kayang i-cash at ilo-loan mo ito, mag-research ka. Huwag yung kung ano na lang ang nandyan at mabilis mag-approve. Kahit mataas pa ang interes ay sige na lang ng sige. Madalas kasi nakafocus tayo sa mga ano ang immediate, instant gratification. Kahit na nga ang kapalit nito ay ilang buwan o ilang taon na higpit sinturon. Pangatlo, impulse buying. Shopee, Lazada. Kasama na din dito yung mga regalo kapag Pasko may birthday. Hindi ko sinasabing masama iyon. Pero may mga tao kasing hindi din nakaka-appreciate ng regalo mo, so why bother? Pero may mga tao ding ang iniisip ay ang thought na naalala mo sila at hindi sa halaga ng regalo mo. Laging tandaan na gumawa ka man ng mabuti sa kapwa. Kung hindi naman nila deserve at hindi din nila na-appreciate, ay baliwala lang din ito. Instead, focus on yourself. Mag-ipon, mag-invest, at ang mga taong nabibigyan mo noon, sigurado akong matututo sila mula sa pag-switch ng priorities mo. Ganon din sa Shopee at Lazada. Subukang i-uninstall ang mga apps na gastos lamang ang binibigay. Kapag may gusto kang bilhin, pumunta ka sa physical store. May mga pagkakataon pa dyan na tatamarin ka at minsan pa, mapapaisip ka na lang na hindi mo naman talaga pala kailangan. Pang-apat, eating out frequently. Yung pagkain sa labas. Grab food, food panda, emotional tayo, lalo ng mga babae. At madalas, kakambal ng emosyong ito ay ang cravings. Isa sa mga hindi natin namamalayan ay kung gaano na pala kalaki ang nagagastos natin sa pagkain, na kadalasan ay dala lamang ng emosyon at hindi ng kalam ng sikmura. Sa pagkakataong ito mahalagang aware ka na isa ito sa mga pinagkakaaksayahan mo ng pera. Para sa susunod na mag-crave, madadivert mo ang iyong atensyon sa kung ano ang talagang goal mo. Goal mo bang magdagdag ng timbang o magdagdag ng numero sa iyong bank account? Alam mo bang mas makakatipid ka din kung magluluto ka instead na magpa-deliver o kumain sa labas? Konting kilos lamang sa pagluluto at malaki na ang impact nito sa finances mo. Panglima, keeping up with trends. Ang ganda ng bagong iPhone 15 na natutokso ka mag-upgrade. May magandang usong sapatos. Napapaibig ka din? Kung uso lang din ang susundin natin, malamang sa malamang wala kang maiipon at maaaring magkautang ka pa. Mga simpleng uso na madalas hindi natin namamalayang na paglalaanan na pala natin. Halimbawa sa summer, madaming nag-outing. Kahit na nga wala ito sa ating budget, para lang makasabay ay isisingit pa din talaga natin. Mag-ipon at magtiis. Ilang summer lang naman ang palalampasin mo na ang kapalit naman ay ginhawa mo at ng pamilya mo. Ano ba ang point ng likes at magagandang comments sa Facebook at Instagram kapag nakakasunod tayo sa uso? Fulfillment? Self-satisfaction?
Dadaling ka ba nito sa pag-asenso? Huwag sayangin ang pinaghirapan para lang magmukhang masaya ka at kontento pero ang totoo, negative ka na pala. Pang-anim, sigarilyo, alak, mahal ang ganitong bisyo. Bukod kasi sa sakit na maaari mong makuha sa paninigarilyo at pag-inom, mahal din ang pag-sustain nito. Magkano na ba ang isang stick ng sigarilyo ngayon? O magkano nagagastos natin sa tuwing nagpapainom tayo? Bukod sa sakit ng ulo dahil sa hangover, ano pang nakuha natin? Nakapaglabas ng sama ng loob sa peking kaibigan? Na ichinismis ka lang din sa isa pang peking kaibigan? Instead, wag nating sayangin ang pera sa mga bagay na tulad nito bagkus bawat tulo ng pawis ay magkaroon sana ng value sa atin. Kapag hindi ka na gumagastos sa anim na ating nabanggit, sigurado kung malayo ang mararating ng mga sentimong matitipid mo mula rito. At dahil nakarating ka sa part na to, salamat sa iyong oras at sana'y na-inspire kita. Please subscribe for more videos like this with notifications on at sana'y yumaman ka.